Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo, Amen. sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Sa ating banal na pagdiriwang ng misang ito, ating inaalala ang isa sa mga tagapagsulat o sumulat ng mabuting balita, si San Marcos. Sa tulong ng kanyang panalangin, nawa tayo ay lalong maging mapagmahal, masunurin sa salita ng Panginoon. Upang tayo ay maging karapat-dapat sa ating banal na pagdiriwang, aminin natin at pagsisihan ang mga nagawa nating mga kasalanan. Na tayong lahat ay taimtim na humingi sa Diyos ng awa at kapatawaran. Sama-sama nating sabihin, inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya sinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin ang ating mga kasalanan, at patnubayan tayo hanggang sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, iyong idinangal si San Marcos na naging tagapaghatid ng mabuting balita sa iyong kagandahang loob. Hinihiling namin kami sana'y umunlad sa pagkakaroon ng kanyang kaalaman upang ang mga yapak ni Kristo ay matapat naming masundan sa pamamagitan din ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa unang sulat ni Apostol San Pedro. Mga pinakamamahal, magpakababa kayong lahat at maglingkod sa isa't isa, ayon sa nasusulat. Kinamumuhian ng Diyos ang palalo at kinalulugdan niya ang mababang loob. Kaya nga, pasakop kayo sa kapangyarihan ng Diyos at dadakilain niya kayo pagdating ng takdang panahon. Ipagkatiwala ninyo sa Kanya ang inyong kabalisahan sapagkat Siya ang kumukupkup sa inyo. Humanda kayo at magbantay. Ang dyablo na kaaway ninyo ay parang liyong umaatungal at aligid na humahanap ng masisila. Labanan ninyo siya at magpakatatag kayo sa inyong pananalig sa Diyos. Tulad ng alam ninyo, hindi lamang kayo ang nagtitiis ng ganitong kahirapan, kundi pati ang inyong mga kapatid sa buong daigdig. Pagkatapos ninyong magtiis ng maikling panahon, ang Diyos na bukal ng lahat ng pagpapala ang siyang magbibigay sa inyo ng kaganapan, katatagan at isang saligang matibay at di matitinag. Siya rin ang humirang sa inyo upang makihati kayo sa kanyang walang hanggang kaluhalatian, kasama ni Kristo. Sa Kanya ang kapangyarihan magpakailanman. Amen. Sinulatan ko kayo sa tulong ni Silvano, isa nating kapatid na lubos kong pinagtitiwalaan. Sa pamamagitan ng maikling sulat na ito, ay nais kong palakasin ang inyong loob at patunayan sa inyo na ito nga ang tunay na kaloob ng Diyos. Manatili kayo sa biyayang ito. Kinukumusta kayo ng mga kapatid na nasa Babylonia, mga hirang na paris ninyo. Kinukumusta rin kayo ni Marcos, ang mahal kong anak sa pananampalataya. Buong giliw kayong magbatian bilang magkakapatid kay Kristo. Ang kapayapaan ay sumainyong lahat, mga tagasunod ni Kristo. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Ang tugon po sa Salmo, pag-ibig mong walang maliw ay lagi kong sasambitin. Pag-ibig mong walang maliw ay lagi kong sasambitin. Pag-ibig mo poon na di magmamaliw, ang sa tuwi-tuwi na'y aking aawitin. Ang katapatan mo'y laging sasambitin. Yaong pag-ibig mo'y walang katapusan, sintatag ng langit ang iyong katapatan. Pag-ibig mong walang maliw ay lagi kong sasambitin. Umawit silang lilikha sa langit, ang iyong ginaway siyang dinadalit.
Ang katapatan mo poon ay inaawit. Sinong kaparis mo doon sa itaas? Walang ibang Diyos na iyong katulad. Pag-ibig mong walang maliw ay lagi kong sasambitin. Mapalad ang taong sa iyo'y sumasamba, sa pagsamba nila'y inaawitan ka, at sa pag-ibig mo'y namumuhay sila, sa buong maghapon ika'y pinupuri. Ang katarungan mo'y siyang sinasabi. Pag-ibig mong walang maliw ay lagi kong sasambitin. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, nagpakita si Jesus sa 11 alagad at sinabi niya sa kanila, "Humayo kayo sa buong sanlibutan at ipangaral ninyo sa lahat ang mabuting balita. Ang sumampalataya at mabinyagan ay maliligtas, ngunit ang hindi sumampalataya ay parurusahan. Ang mga sumasampalataya ay magtataglay ng ganitong tanda ng kapangyarihan. Sa pangalan ko'y magpapalaya sila ng mga demonyo at magsasalita ng ibang wika. Sila'y hindi maaano, dumampot man ng ahas o uminom ng lason, at gagaling ang mga may sakit na mapatungan ang kanilang kamay." Pagkatapos magsalita sa kanila, ang Panginoong Hesus ay iniakyat sa langit at lumuklok sa kanan ng Diyos. Humayo nga ang mga alagad at nangaral sa lahat ng dako. Tinulungan sila ng Panginoon sa gawaing ito. Pinatotohanan niya ang salitang kanilang ipinangangaral sa pamamagitan ng kapangyarihang gumawa ng himala na ipinagkaloob niya sa kanila. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Isa pong fundamental belief o tinatawag po nating ayon sa naturalesa natin bilang tao, mula sa kalikasan, ang pumasok tayo sa mga relasyon o makipag-ugnayan sa iba. Nabubuhay tayo ng maayos because of our relationships with other people. Ang tawag po dyan ay fundamental belief. Basic. Mula sa ating naturalesa, kung paano tayo nilikha ng Diyos. At yan po naman ay isinabuhay ng maraming tao nung una. Ito po ay nakita ng tao at ito'y kanyang isinasabuhay. Pero pagdating po ng development ng mga pag-unlad, nakita nilang threat ang social relationships, yung pakikipag-ugnayan, especially emotional relationships, sa pag-unlad. Kaya inintroduce ng Western civilization ang individualism, pagkakanya-kanya, na uunlad ka, maging independent ka, huwag kang umasa sa iba. So nagkaroon ng individualistic mentality ang mundo sapagkat napakalakas ng boses ng Western civilization. Sa katunayan, ang social media, akala natin ay social media, but it tends to be individualistic. Parang ako lang. Gusto ko nasa akin ang atensyon. Gusto ko ako ang sikat. Gusto ko ako ang nasa front line. Pero napatunayan, ito'y
ayon din sa ibang pag-aaral, pinatotohanan ng science, na mas malungkot ang tao, mas nadidepress ang tao, mas bumabagsak ang tao kapag siya'y nag-iisa. Sapagkat hindi iyon ang ating naturalesa. Hindi yun ang pagkalikha sa atin ng Diyos. Kaya nananatili pa rin na tama ang mabuting pakikipag-ugnayan sa kapwa. Good relationships gives us security, values, happiness, peace. Nagbibigay ito ng seguridad, pagpapahalaga, kaligayahan, at kapayapaan. This is why we want any relationships that we have to be good and strong. Gusto natin ang mga relasyon na mayroon tayo ay maging maganda, maayos, at matatag. Good relationships are built on trust, pagtitiwala. Nagiging matatag ang isang relasyon kapag mayroong tiwala. At itong tiwalang ito ay siniselyuhan. It is being sealed with agreement or contracts. Di po ba? Agreement or contracts can either be verbal, usapan sa salita, or written, nakasulat. Tingnan po ninyo. Parents and children, it's a relationship. May kontrata po yan. Siniselyuhan yan. Ano po yung kontrata niyan? Birth certificate? Kaya nga sa birth certificate, inilalagay yung apelyido ng tatay dun sa anak para sabihing selyado yan, anak ko yan. Marriage, ang pag-aasawa, hindi lang ito verbal relationship, hindi lang yung mahal kita, mahal mo ako, tayong dalawa ay magsasama. Hindi. Siniselyuhan ito. Pinatatatag ito ng isang kontrata. Kaya nga nagpapakasal, pumipirma, nagkakaroon ng marriage certificate. Ang wala lang siguro, magkakaibigan. Sino po sa inyo ang magkakaibigan na may kontrata? O ha, kaibigan kita for 15 years, pirma. May witness. Wala namang ganun eh. Kalimitan sa friendship, verbal. Kaibigan ko yan, o magkaibigan kami. Ano ho? God entered into a relationship with man. Pumasok ang Diyos sa pakikipagrelasyon sa tao. At ano po yung verbal agreement natin sa Diyos in order to have a relationship with Him? Faith. Yung ating pananampalataya, yun ang ating verbal agreement sa Diyos. Nagpahayag ang Diyos, tinanggap natin. Ang tawag doon, faith. Yes, Lord, naniniwala ako na Ikaw ang Panginoon. Ikaw ang lumikha. Ikaw ang tagapagligtas. Ikaw ang nagbibigay ng mga biyaya. As you have said, sinabi yan ng Diyos. Siya ang lumikha sa atin, siya ang nagligtas, siya ang patuloy na nagbibigay sa atin ng biyaya, and we accepted that. And because we accepted that, there is an agreement. Ang tawag po doon, faith. Pero, pansinin po ninyo, in every contract, in any relationship, sa mga agreement, mga kasunduan, hindi lang ito basta kasunduan, mayroong responsibility.
merong ipinapangako. May kaakibat na gawain. Hindi lang pwede yung, o sige, mag-asawa tayo, pero wala tayong pakialaman, ha? Hindi. Ang magulang may responsibilidad sa anak. Ang mga anak may responsibilidad sa magulang. Nangangako ang magulang na itataguyod ang mga anak, at nangangako naman ang mga anak ng pagmamahal, pagsunod, pakikinig. Sa mag-asawa, anong ipinapangako? Naku, pag ako po'y nagkakasal, talagang pinagmamasdan ko ang pagpapalitan ng pangako. At talagang pinipilit ko sila, magtinginan kayo sa mata para makita ninyong totoo yung ipinapangako ninyo sa isa't isa. Di ba pag isinusuot yung singsing, siguradong kayo, naka-attend na naman kayo ng kasal. Di ba, sasabihin ng lalaki, Mirasol, sa harap ng Diyos at ng kanyang sambayanan, tinitipan kitang maging aking may bahay sa hirap at ginhawa, sa dusa at ligaya. Ikaw lamang ang aking iibigin at itatanging karugtong ng aking buhay ngayon at kailanman. Di ba? Yan po ang agreement. Yan ang kasunduan. May responsibility. Hindi lamang basta kasunduan. Sa Diyos, meron din po tayo. God entered a new agreement with man after sin. Matapos na ang tao'y magkasala, pumasok ang Diyos sa panibagong kasunduan sa atin. At ano po yung kasunduang panibago? Si Jesus. Nang isugo ng Panginoon, ng Diyos Ama si Jesus, Jesus became the new agreement, the New Testament, the new contract. Sabi po sa John 3:16, isinugo ng Diyos ang kanyang bugtong na anak upang ang sino mang sumampalataya sa kanya ay maligtas. So yung pananampalataya po natin kay Jesus, ang panibagong kasunduan natin at ng Diyos. Pero katulad ng lahat ng mga kasunduan, meron po itong responsibility. Ano po yung responsibility? Binabanggit po sa Ebanghelyo. Ang responsibilidad ng isang taong mananampalataya at susunod kay Jesus. Ano po yun? Ang lahat ng sumasampalataya must go. Kinakailangang humayo at ipahayag ang mabuting balita ng kaligtasang hatid ni Kristo. Kailangan tayong humayo upang ipahayag ang pag-ibig ng Diyos, upang tipunin muli ang nagkawatak-watak na mga anak ng Diyos dahil sa kasalanan. That is our responsibility. Sabi nga ho ni Cardinal Tagle, hindi lang tayo basta nananampalataya at naniniwala sa muling pagkabuhay ni Kristo, kundi kinakailangan tayo'y maging anak ng muling pagkabuhay. We must become Easter people. May malasakit, may pagmamahalan, may pagtutulungan, nagsasama-sama, hindi nagkakanya-kanya. Ang pagiging mananampalataya ng muling pagkabuhay ay may malasakit sa kapwa, may pagtulong sa iba, may pagmamahal sa iba, hindi nagwawasak, kundi nagtitipon. Katulad din naman ng ibang mga kasunduan, meron po itong ibinibigay sa atin. Anong sabi ng Panginoon? Ang sino mang sumampalataya, magtataglay ng ganitong tanda ng kapangyarihan. Sa pangalan ko'y magpapalaya sila ng mga demonyo at magsasalita ng ibang wika. Sila'y hindi maaano, dumampot man ng ahas at uminom ng lason, at gagaling ang mga may sakit na mapatungan ng kanilang mga kamay. Ano po ang benefits
ano pong biyaya ang matatanggap natin sa ating pananampalataya sa Panginoong Hesus. Tayo po'y magiging daluyan ng pagpapala ng Diyos. At syempre po, ang pinakamaganda pong benefits ng ating pananampalataya kay Jesus, bibigyan niya tayo ng buhay na walang hanggan. Manalangin kayo mga kapatid upang tayong lahat at ang ating pag-aalay ay maging kalugod-lugod sa Diyos samang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, ngayong aming ipinagkapuri na si San Marcos sa iyong dinakila, tanggapin mo ang aming pagpupuri at mga alay na inihahain upang ang pagpapalaganap ng mabuting balita ay maganap ng iyong sambayanan ng buong tiyaga sa pamamagitan ni Hesukristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Hesukristo na aming Panginoon. Itinatag niya ang iyong sambayanan at ang mga apostol ay saligat katuwang sa pagpapanatili ng iyong pagmamahal na di magwawakas kahit kailan. Kaming sambayanan mo dito sa daigdig ay katibayan ng pamumuhay sa langit. Kaming narito ang tagapagpahiwatig sa pagkakaisa ng tanan sa iyong pag-ibig. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilan mo. Osana, Osana sa kaitaasan, pinagpalang na paririto sa ngalan ng Panginoon. Osana, Osana sa kaitaasan. Kung hindi po kayang lumuhod, ay manatili pong nakatayo ng may paggalang. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu gawin mong banal ang mga kaloob na ito, upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya. Pinaghatihati niya iyon, iniabot sa kaniyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayon din naman nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin, ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan, gawin ninyo ito sa pag-aalaala sa akin. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-aalaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tiniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Sinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay
nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas, kaisa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, ni San Jose na ng kanyang kalinis-linisang esposo, kaisa ng mga apostol, ni San Marcos at ang lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesu Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen, amen, amen. Amen. Amen, amen, amen. Amen. Sa tagubili ng mga nakagagaling na utos sa turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, sawitin po natin ang Ama namin. Hinihiling namin kami ay iadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Yesu Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Kristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon naway laging sumainyong lahat. At sumainyo rin. Bigayan kayo ng kapayapaang ito sa bawat isa. Peace be with you. Kordero ng Diyos na nag-aalis sa mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis sa mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis sa mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Kung hindi po kayang lumuhod, ay manatili pong nakatayo ng may paggalang. Mga minamahal na mga kapatid, narito si Kristo, ang kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Papapalad tayong lahat na palagi niyang inaanyayahang makasalo sa kanyang banal na piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo. Ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Ama naming mapagmahal, ang pagsasalo-salo namin ngayon sa iyong banal na dambana ay magpabanal nawa sa amin at ang banal na pakikinabang ay magpatatag nawa sa aming pananampalataya sa mabuting balitang ipinangaral ni San Marcos sa pamamagitan ni Hesu Kristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Kikilabas po ng inyong mga religious articles, mga rosaries, pamphlets, mga novena prayers. Mga kapatid, manalangin tayo sa Diyos amang makapangyarihan upang tayo ay maging kawangis ni Kristo sa taimtim na panalangin na pagdalangin sa tulong ng mga larawan at mga dasalan. O Panginoong Diyos, Ikaw po ang bukal ng lahat ng pagpapala at biyaya. Ibuhos mo ang iyong bendisyon sa mga gamit na ito sa pananalangin, mga rosaryo, imahen, dasalan na nagpapaalala sa amin ng iyong kabutihan, kabanalan at pagmamahal, upang ang lahat ng dumulog at magdasal gamit ang mga ito ay magtamo ng iyong awa at biyaya. Loobin mong tularan nila ang kabanalan at aral ng Panginoon at ng mga banal, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon At sumainyo rin. at kayong lahat ay pagpalain ng makapangyarihang Diyos ng Ama at ng Anak
at ng Espiritu Santo. Amen. Naipagdiwang na po natin ang banal na misa. Sa inyong pag-alis, taglayin ninyo ang pag-ibig at pagpapala ni Kristo. Salamat sa Diyos.